Nito lang pong October 11 ay pinagdiwang po ang International Day of the Girl Child. Isang mahalagang pagdiriwang na nagtataguyod po ng mga karapatan ng mga batang babae. Ang tema po nito ngayong taon ay Girls Vision for the Future. At kaugnay po niyan ay may mga aktibidad na inihanda ang Humanitarian at Development Organization na Plan International Pilipinas para sa buong buwan ng Oktubre. Upang talakayin ang kanilang programa ay makakasama natin sina Renny Martin, ang Safeguarding and PSEA Specialist ng Plan International Pilipinas, at Ariel Frago, ang kanila namang Portfolio Manager for Inclusive Quality Education and Youth Economic Empowerment. Good morning po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning, Renny and Ariel. Thank you for joining us today. Ipakilala po muna niyo sa amin itong organisasyong Plan International Pilipinas. Ano to po ang pangunahing layunin po ng organisasyon na ito? Okay po. So ang Plan International Pilipinas ay isang development and humanitarian organization at since 1961, sinusulong na namin ang karapatan ng mga bata, lalong higit ang mga batang babae kasi alam naman natin na may mga inequality and we are really promoting their rights for equality. No? So yun po. At magkaroon sila ng access sa mga protection, health, and even po magkaroon sila ng mataas na kalidad ng buhay. Itong October 11, nagsimula na po yung month-long celebration ng IDG o yung International Day of the Girl. Bakit po ba mahalaga na pinagdiriwang ito at paano po ito inilulunsad ng inyong organisasyon? Ariel? So yung IDG kasi it's a yearly event, no? At ito nagbibigay kasi kami ng lalo sa mga batang babae, no? Na ma-amplify yung kanilang boses. Ibig sabihin, mapalakas, no? Na ito, andito kami, mga bata, at kailangan yung marinig kami. Tapos yan din yung time na ipine-present ng Plan International ang aming annual research, yung State of the World Girls Report. At yun ay, katulad ngayon, no? Ang ngayong taon ay nakafocus sa mga kababaihan o girls in conflicts and crisis. So, yun po. Okay, talking about that, yung State of the World's Girls Report, ano po yung mga nakita po ninyong mga, kumbaga, salient na mga kailangan tugunan pagdating sa mga karapatan ng mga kababaihan, especially po ng mga batang babae? Doon, no, lumabas sa mga kababaihan, nag-interview tayo all around the world ng 10,000 girls. Sa Pilipinas, kasama doon, meron tayong more than 1,000 na in-interview parte na south ng Pilipinas, at unang lumabas talaga yung nawawala sila sa formal education. Ibig sabihin, napuputo lang kanilang pag-aaral. Pangalawa ay yung mental health at yung psychosocial nila. No? Ang laking epekto lalo't sa batang babae, yung trauma, etc. dahil nga sa crisis o sa kung may conflict. At yung pangatlo is gusto nilang sabihin sa buong mundo na isama nyo kami sa pagpaplano ninyo. Pakinggan nyo kami dahil ito kami at gusto naming maisama sa lahat ng disenyo ng inyong programa. Hindi naman po may ikakaila, no? Meron talaga mga conflict areas at of course nandun yung mga kababaihan, yung mga bata, at naglunsad din po kayo ng Girls in Conflict and Crisis Network. Nilunsad nyo po ito sa Maguindanao and Visayas and also sa Tacloban. Can you tell us more about this po? So yung itong network na to ay talagang binuo upang mas palakasin yung campaign at may involved dito yung mga batang babae at may mga lalaki rin of course, no? But of course the network ay tumutulong upang mas ma-promote yung mga karapatan ng mga bata. So hindi kakayanin ng isa. So maganda na yung mga bata sa iba't ibang lugar kung saan naroroon ng plan ay mabuo upang magkaroon ng mas malakas na boses. Talagang ma-amplify yung boses nila at maiparating sa tao kung ano yung mga issues talaga na kinakaharap nila sa conflict at sa crisis. Okay, nabanggit ninyo yung partisipasyon din ng mga kalalakihan o ng mga boys, ng mga lalaki. Paano ba sila makakatulong sa advokasya nito? Isa actually sa sinusundan namin na tawag natin feminist leadership principle, no? Ang pakikipagtrabaho o working with men, boys, and young men. At nakikita natin yung positive masculinity, no? Napaka-importante na kasama sila kasi aminin natin na mas maraming perpetrator na mga kalalakihan. At sa murang edad, mabigyan na sila ng edukasyon na ang mga babae ay tao. Women's right is human rights at kailangan nating may kasama sila sa sa programang ganito.
Nabanggit nyo nga, maganda yung naipunto nyo po yung feminist kasi meron tayong notion pag sinabi mong feminist, parang hindi, dapat ahead or mas mataas yung din yung mga kalalakihan. Opo. Paano din naman po nakikinabang yung mga kabataan, lalo na yung mga batang babae, sa mga programa po na inilulunsad nyo ngayong month of October tulad ng Youth Camp sa Laguna? Yung youth camp sa Laguna na mangyayari ngayong October 25 to 27 ay merong 200 mga youth advocates who will be trained on disaster preparedness, response, and recovery. Kasi ang tema nga natin sa taong ito ng ating IDG ay ang conflict and crisis. So, dahil sila yung higit na apektado kapag may mga conflict at may crisis, so sila rin yung nasa sentro. And we are also working with partner organizations para tulungan kami na mas matulungan yung mga bata na ma-equip, magkaroon sila ng sapat na kaalaman kung paano gagawin ang disaster preparedness, response, and recovery. At mapataas din ang kanilang mga resilience. If I just mention, talagang apektado talaga yung mga batang babae, mga kababaihan, pag mga conflict areas. I mean, can we imagine yung hirap na mga access sa palikuran lang, sanitation, hygiene, hindi ba? So maganda itong mga programa na nakikipag-partner din po. At kagaya ng nabanggit din kanina, yung education, importante kasi napuputol yan. Kapag merong crisis na nangyayari sa lugar, and especially also yung mental health nila ay affected. Alright, please do invite our guests, our viewers rather, na to support your advocacy at maki-participate din sa mga activities ninyo dito nga buwan ng Oktubre. Sige. So, inaanyayahan po namin, kung hindi man kayo makakasama sa mga aming mga activities, but we are really voicing out yung mga karapatan po ng mga bata, lalo na ang mga kababaihan, na sana po ay maging bahagi rin kayo upang tulungan natin na magkaroon ng pantay-pantay na karapatan ang mga babae at mga batang lalaki at mga kababaihan. Meron kami mga activities at mangyayari nga po ito. Siguro maaari na lamang din pong sa Plan International, pumunta sa Plan International website para mas makita po. Alright. How about you, Sir Ariel? Do you have any message? Ayan, ang laban ng mga kababaihan, lalo't batang babae, ay laban ng buong bayan. So, kailangan nating pinapalakas ang kanilang mga boses. Women's right is human right. So, importante po na nagtutulungan po tayo to. Maraming salamat po. Thank you once again po, Renny and Ariel, sa pagbabahagi po sa amin ng mga initiative ngayong International Day of the Girls. Naway magsilbing inspirasyon po mga programang ito para sa pagkakapantay-pantay at patas sa tingin sa mga kabataang babae. Thank you very much. Thank you. Mabuhay po ang Plan Salamat. International. Salamat.